bago ko kayo hayaan magtanong, may mga common questions na po kami na sasagutin ko na ngayon. Unang-una, yung jingle. Jingle po, di ba? Hindi po pinagbabawal ng jingle. Pero, dahil po dun sa budget na ibinibigay sa bawat kandidato, which is 5 pesos per registered voter, ito po kasi, pag nag-jingle po kayo, i-declare nyo po yan sa inyong Statement of Contribution and Expenditures. Ngayon, magkano ang pagpapagawa ng jingle? Ba? Lagay na natin, 2,000. O 1,000 na lang. Diba? Merong nakakatwiran, sir, ako naman po kakanta. Hindi kasi ganun yan, ma'am. Sa deklarasyon po kasi sa SOSE, kahit ikaw yung artist, ang pag-assess po niya kung magkano yan, yung regular na assessment sa paggawa. Ganun po yun. Ngayon, magkano ang transport na gagamitin mo? Sir, tricycle yan. Tricycle lang din namin. Hindi rin po ganun. Kung ano po yung pag-arkila ng tricycle sa isang araw, ganun po ang pag-assess mo ng costing po niyan. Ganun po yun. Kaya technically, o isipin nyo na lang, halimbawa, ang assessment natin sa gumawa, 1,000 na lang. Sa tricycle, 300 na lang. Sa driver, tricycle driver, 300 na lang po. Sa crudo, 100 na lang. O, di 1,400 po yan. Di ba? 1,400 na iikot na lang po sa ilang araw, walong araw. Magkano na po yun? Di ba? Although hindi po pinagbabawal, pagka po yan, hindi nyo nilagay, kumbaga nag-jingle po kayo, hindi nyo nilagay sa SOSE nyo, nakaabang po yung kalaban nyo yan. Isipin nyo, tingnan nyo si Governor George Estregan ng Laguna. Nakaupo na po yun. Pero bakit na-disqualify po siya? Overspending po yan. Overspending. Yung iniingatan po natin panalo, kayang-kaya natin i-overturn in a disqualification case. Isipin nyo, nanalo na kayo, may jingle kayo, hindi nilagay sa SOSE po. Parang binigyan nyo ang kalaban nyo ng dahilan para pailan kayo ng disqualification. Ganun po kayo din. Ngayon, yung mga caucus, pwede po yan. By all means, pwede po yan. Kaya lang, magpaalam din po kayo sa aming po tanggapan sa komisyon ng eleksyon. Kasi, yan din po, dinonod din po namin, pagdating po doon sa expenditures nyo rin, kailangan nyo rin po i-declare yan. Halimbawa, ito, magkano ang arkila dito sa venue na to. Hindi rin po dapat, hindi rin yung pwedeng ikatwiran din. Halimbawa, yung basketball court sa na nasa tabi ng barangay hall, doon kayo magko-focus. Ang assessment din po niyan, kung magkano po inarkila ang basketball court, ganun din po. Ganun din doon ang assessment niyan. Magkano yan? Dapat i-declare nyo yan at the end of your caucus, anong costing? Yung sound system. Hindi rin nung katwiran na yung mismong basketball court na akala na sinasabi nyo libre lang. Libre. Hindi yung libre yan. Kasi ang assessment po niya, kung ang isang pribadong tao, kumarkila po ng basketball court, o kaya kumarkila po ng sound system, o kaya kumarkila po ng proyekto, ganun ho ang assessment. Ganun ho dapat kadetalyado ang yung statement of contribution expenditures. And mind you, hindi ho kami ang bubunili dyan o magsisiyasa dyan, kalaban nyo. Tandaan nyo, ang kalaban nyo, tatalo yan. Manghahatak po yan sa disqualification. Yun ang problema nyo. Hindi ako ang problema nyo eh. Ako nagpapaalala lang po ako sa inyo. Hindi ho ako ang kontrabida dito. Ako nagpapaalala sa inyo kasi napakahirap kong manalo. Di po ba? Paano kung nanalo na kayo tapos nakaharap nyo ang isang disqualification case? Dahil lang po sa mga dito. Dahil lang po supply po ang inyong statement of contribution expenditures. Sasabihin nyo naman, hindi naman ako magpapayag. Walang makikita po na sa akin. Hindi ho kayo makakaupo sa posisyon na nanalo po kayo without filing a statement of contribution and expenditures. And sa paalala, ang pinaka-deadline po natin
Sa November 29 po yan. Manalo, matalo, kailangan yung mag-file ng Statement of Contribution and Expenditures. Ngayon, yung mga ginagamit yung mga paraphernalia, campaign paraphernalia, diba, tarpaulin, yung mga legal, tsaka yung mga donasyon sa inyo. Mag-ano kayo ng resibo. Kaya tayo naputasan po ng BIR. Kasi di ba sabi nila magparehistro po tayo para po sa ano. Actually, sa Komisyon ng Halalan, kahit nga po yung resibo sa recto, pwede na yun. Na proof nyo sa Statement of Contribution and Expenditures. Kaya lang, yun nga, sinasabi ng BIR, nagre-resibo na lang din kayo. Eh di sana, mag-provide na kayo ng resibo na to. Ang suggestion ko sa inyo, pag nanalo na kayo, saka kayo magpa-register sa BIR. Hindi yung lahat kayo magpaparegister kaya. Kaya parang nabudol-budol po tayo lahat. Hindi po ba dahil kayo sa ano yan. Pero sa akin po talaga sa BIR, yung campaign paraphernalia, tatanggalin po namin yan. Kaya huwag nating sayangin yung ating mga poster na dapat i-post nyo lang po sa common postal area. Ako natutuwa po sa bayan na Kalugay. Dahil sa higpit po namin ngayon, wala halos kayong makikita ng mga poster. Diba? Wala akong nagahano. Nung nag-unity walk tayo, nakaputing t-shirt lang karamihan. Walang nag-t-shirt ng pangangampanya. Dahil hindi pa nga naman campaign period, di po ba? Natutuwa ako. Tuloy po natin yung pagsunod po sa ating mga batas na ng COMELEC tungkol po dito. Ano ba ang pwedeng sumama? Wala pong limit yan. Pero mind you, tingnan nyo, yung t-shirts, bawal po yan. Bawal na ipamigay. Bawal na ipamigay. Pero kung isusuot po ng campaign team nyo o yung nag-house-house, pwede. Pero mind you again, magkano ang isang t-shirt nyo? Bottom line, ang pinag-uusapan uli natin dito, yung lawful expenditures nyo, yung budget nyo. Baka naman nag-house to house kayo, may 100 kayong kasama, lahat naka-t-shirt. Antimano, overspending kayo. Sabi, sir, donated po yan. Ganun pa man. Kaya nga po, statement of contributions. Yung contributions na yan, yan yung dinonate sa inyo. Kaya kasama sa audit po yan. Baka akala nyo, dahil dinonate sa inyo, hindi na kasama ho sa sosyo yan. Kasama ho yan. Kung pwedeng umaten at magpa-picture sa kandidato kapag may birthday, kasal o pamilya. During campaign period, oo. Pero kung ngayon, bawal mo yan. Premature campaigning na naman yan. Kung pwedeng mag-live sa FB ang kandidato, that is considered as election e-rally po yan. Pero isa pong mandato po nila dyan, may interpreter yung nagsasign language sa baba. Magkano pag mag-hire ng sign language interpreter? Pero oraw yan. I know kasi for a time nag-sign language din po ako sa may pasa. Pero hindi ako pwede ma-hire. Double compensation. Pero pwede po yun. Kaya lang, yun nga, yung requirement po ng batas na meron po sign language interpreter sa baba. Di parang ang hirap po nun, di ba? Tapos, di ba pag nagla-live ka, parang pwede kang batuhan ng tokens. Hindi po pwede yun. Pero, hindi yung kayo pwede magbato ng tokens sa audience nyo, pero pwede ho kayong batuhan. Yun naman ang kagandahan. Pero kasama na naman sa sosyo yun, kasi contribution na naman po yun. Di po ba?
Ipunin nyo yung mga resibo nyo para sa mga gastusin nyo. Ngayon, kung may iba pa po kayong mga tanong. Yung sa gastusin ng mga tumatakbong SK po natin, kung ilan lang po ang registered voter na 15 to 30 ang edad, yun doon po magmumultiply yung 5 pesos. So mas maliit po ang budget ng ating mga SK. Pagdating din po sa watcher ng mga SK, ang pwede lang po mag-represent sa kanila is 15 to 30 na watcher. 31 pataas, hindi na po. Kasi hindi po sila registered na sangguniang kabataan candidate. Voter. Pero yung 18 to 30, pwede silang maging watcher ng barangay, hindi lang ng SK. Pero yung may limit yung sa SK as to age, yung 15 to 30 lang ang pwede nila maging watcher. Yung deadline po ng pagsumite ng mga listahan ng watcher, 14 po sa office. Kasi yung talagang deadline na 15, Sunday po ito, wala ko kaming nito. So, wag na po natin hintayin yung 14. Mag-ano na po tayo na after po kasi ng deadline na ito, hindi na po kami tatanggap. Mawawalan po kayo ng representante o watcher sa class type PC. So, pinaka-deadline po is October 14 ng pagsumite ng listahan. Okay?